Hello po mga guys, our vlog for today is magluluto ako ng tortang puso ng saging. Ang puso ng saging na ito na aking binabalatan ngayon ay kinuha ko lamang dito sa aming bakuran. Hindi na ako bumili sa palengke pagkat meron naman kaming mga puno ng saging dito. Ngayon, ginagawa ko ay binabalatan ko yung puso ng saging, inaalis ko yung mga balat hanggang sa marating ko yung kulay dilaw. Ayan, kulay dilaw na yan. Yan, tapos hihiwain ko na siya. Unang-una, hiwain ko siya sa gitna. Tapos, pag nahiwa ko na, hihiwain ko pa uli sa gitna. Pagkatapos, tatanggalin ko yung matigas na parte niya na nasa gitna ng puso ng saging. Kasi matigas doon. Baka hindi matunawan. Baka hindi ako matunawan. Yan, pag naalis ko na yung mga matitigas na yan, yung parte na yan, saka ako ngayon hihiwain siya ng pinong-pino na parang gagawin ko siyang giniling na karne. Kailangan pino ang pagkakahiwa. Hindi naman pinong-pino talaga. Basta maliit lang, pwede na yon. Yan, ganyan. Hiniwa ko muna ng pahaba. Tapos saka ako hihiwain ng mga pahalang ng maliliit. Yan ang ginagawa ko sa puso ng saging. Para magmukha siyang parang giniling na karne. Ganyan ang aking paghiwa. Kayo, bahala na kayo kung paano nyo ihiwain yung puso ng saging. Kung magluluto rin kayo na yung ganito. Sa ako, ganyan ko siya hinihiwa. Yung ibang paraan kasi paghiwa nila eh. Nakakita ako ng ibang naghihiwa na puso ng saging. Iba-ibang style lang yan. Ito sa akin, ganito ang style ko. Pagkat yan ang tinuro ng aking nanay. Ng aking mahal na nanay. Ganyan. Tapos ang gagawin ko, pagkatapos ko na siyang mahiwa ng maliliit na ganyan, alam nyo ba ang gagawin ko? Siguro yung iba alam na. Baka nakapanood na kayo sa ibang vlog ng ganito. Pag nahiwa nyo na yung maliliit ng ganyan, kung meron kayong asin sa bahay, yung asin na rock salt, yun, kumuha kayo mga 1 dakot. Ayan. Tapusin ko muna mahiwa lahat. Yung iba nilalagyan ng mantika yung kutsilyo tsaka yung sangkalan kasi dumidikit yung dagta ng puso ng saging para madaling punasan. Yan. Kuha na ako ng 1 dakot na asin. Yan. Tansya-tansya lang yan. Tapos kuskusin nyo doon sa may puso ng saging para maalis yung dagta niya. Hindi siya madagta pag naluto na. Ayan, mga 5 minutes daw. Babad muna sa asin tsaka tubig para maalis yung dagta ng puso na saging. Ewan ko, ganyan ginagawa nila, ginaya ko lang. At saka yan din ang turo ng nanay ko. Babad muna sa asin bago pigain. Pigain. Alisin ang katas ng tuyo. Tuyuin ang puso ng saging. Kailangan mapiga siya maigi para mahugas na rin. Maalis yung mga dagtay. Malagkit yung dagtay. Yan. Simutin yung nasa planggana. Para walang sayang. Kuha ng salain. Yung mga maliliit na piraso. Para walang sayang. Maghugas ng kamay. Kasi malagkit. Ganyan po ang paglilinis. Tapos yan, kumuha na ako ng bawang tsaka sibuyas. Hinati ko lang yung bawang. Sayang eh, para matipid. Ginawa mo ng bawang, hiniwa-hiwa, pinukpok para mabalatan. Yan, inalis ko yung matigas na parte ng bawang. Inalis ko yun. Bago ko hiwa-hiwain. Kasi meron matigas doon sa bawang. Yung nasa may puwitan niya. Tapos hiwain ko na sibuyas.
Ganyan, paghiwa ng sibuyas. Maliliit lang paghiwa ng sibuyas. Kasi parang ginili nga eh. Parang gagawin mong hamburger, patties. Parang gagawa ka ng patties niyan. Ayan, maliliit na hiwa ng sibuyas tsaka ng bawang. Ayan. Hiwa. Pagkatapos, yan na. Binuksan ko na yung kulan. Medium na apoy lang. O high to medium lang apoy. Magigisa lang muna tayo. Gigisahin natin yung puso ng saging. Lulutuin ko muna syempre. Para luto na siya. Bago natin siya gawing torta. Unahin natin gisahin ng bawang at sibuyas. Lagyan ng konting mantika. Halu-haluin. Pag medyo naluto na yung bawang at sibuyas, ilagay na yung puso ng saging. Yan. Ganyan ang tamang pagigisa. Para sa akin, ganyan. Ganyan ako maggisa. Ayan, sinabay ko niya bawang at sibuyas. Pares lang naman. Pag naluto na yan, gano'n din. Lagyan ng konting asin, pampalasa. Saka paminta. Gusto ko maraming paminta para medyo may kagat ng konti. May tapang yung may anghang ng konti. Gusto ko yung lasa ng paminta eh. Kaysa sa sili. Ayan, mga kaibigan, hinalo-halo ko para hindi masunog yung para hindi dumikit sa kawali yung kasi konting mantika lang nilagay ko eh. Kasi didikit siya pagka hinanaan ko ng apoy, hinanaan ko ng konting apoy para hindi masunog. Pero didikit talaga sa kawali yan. Kaya kailangan haluin mo siya habang niluluto mo para hindi siya masunog. Hindi dumikit sa kawali. Para maluto siya ng magandang maluto pagkapantay. Ayan. Pag naluto na, patayin ng apoy. Initin na sa kawali, maluluto na yan. Tinakpan ko muna siya para maluto yung puso ng saging. Pagkatapos yan palamigin muna natin mga ilang minuto. Kaya nagsaing muna ako. Pag lumamig na yung puso ng saging, isalin natin sa isang lalagyan na bowl para doon natin imimix yung ibang sangkap gaya ng itlog, gawgaw, ano pa ba, lagyan nyo ng asin uli kung gusto nyo, tapos kaya paminta. Ako ganun lang, tansya na lang yung timpla. Yan, lagyan ko siya ng gawgaw, 3 kutsara, tansyahan lang. Kasi titignan mo kung yung lapot niya yung lapot niya, yan, lagyan ko ng itlog pala. Una, isang itlog lang muna nilagay ko. Titignan ko kung anong kalalabas ng pag-isang itlog. Tapos, yung 3 kutsara ng gawgaw. Hinalo-halo ko. Titignan ko yung lapot niya. Kung pwede na. Ayan, mukhang kulang pa. Kulang sa lapot. Parang tuyo pa kasi. Kailangan yung medyo, ayan, ganyan siya. 2 itlog. Nalagay ko ng 2 itlog. 3 gawgaw, 2 itlog. Tapos titimlahan ko pa yan. Dagdagan ko paminta. Sabi siya, mahilig ako sa paminta. Pero yung na yan, lagyan ko pa ng yan. Kasi medyo malab na dinagdagan ko siya ng 2 kutsarang harina naman. Harina. Gawgaw tsaka harina para hindi ko na nakita dyan yung inilagyan ko siya ng harina kasi nalabnawan ako. Bago ko pinirito, dinagdagan ko ng 2 kutsarang harina. Tsaka tinimplahan ko rin ng toyo konti. Kalahating kutsarang toyo tinimpla ko. Ayan na, piprito na ako. Sa lang, medium lang na apoy. Low medium na apoy. Konting mantika, konting pamprito lang. Pamprito lang na torta. Ayan na, nilagay ko na siya. Puso na saging na merong torta mix.
Tayo na lang natin maluto yan. Sa isang side, mga tansyahan lang, mga ilang minuto, ganyan, 3 to 5 minutes. Pag medyo nagbabrown na yung gilid-gilid, ibig sabihin na niluluto na yung ilalim, buo na. Babalik na rin mo na mga 3 to 5 minutes. Depende rin sa lakas ng apoy. Kaya ako hinihinaan ko lang yung apoy para maluto siya. Maluto siya ng dahan-dahan. Ayan, brown na. Pinaliktad ko na. Huwag na susunugin. Ayan, konting mantika lang nilagay ko kasi mahirap. Sobrang sumisip-sip ng mantika yan. Baka masobran sa mantika. Kaya kailangan konti lang mantika. Ngayon, bahala ka na dagdag kung gusto mo ng medyo mamantika. Ayan, sakto lang yan, ganyan. Luto na yan. Brown na yung magkabilang ilalim, kabilang side. Tinatlo ko, nakasya ng tatlo para mabilis magluto. Hindi maaksaya sa gas. Tinatlo ko na. Ayan, malapit na maluto. Nagugutom na ako. Nagugutom na ako niyan. Kaya binamadali ko na yan. Buti na lang, may puso ng saging. Mahirap Inunahan ko na, baka maunahan pa ako ng kapitbahay namin Nangihingi ng puso ng saging. Pag nakita may puso ng saging doon, akin na lang yan yung puso mo. Anong puso ko? Hindi yung puso ng saging. Yun, dilinawin mo. Unahan pa ako, buti na lang. Unahan ko na sila. Sasawa na ako sa isda. Puro isda, ulam ko rito. Aksyon na isda, pritong isda, iniyaw na isda. Walang pambili na rekado. Wala ibang luto. Hindi maiba yung luto. Dito sa bakura naman, kung ano lang makuha mo, pwede mo lutuin Yan, nakuha ko yung puso. Pag may time, iba talaga sa probinsya. Pag may tanim ka, di ka magugutom. Bibili ka na lang ng bigas pang kanin. Kaya minsan mga kapitbahay, pag dumadaan, pengi tanglad, penging malunggay, pengi saging. Sabi na tayo ko na. Yes, kakain na ako. Kain na tayo, mga guys. Kain tayo, mga kabayan. Aluto na ako. Pwede na to sa bahaw. Sarap to, ketchup. Bumili ako ng ketchup sa tindahan. Yan. Pinahatan ako ng ketchup. UFC ketchup, tamis anghang. Banana ketchup.